Pag-usapan natin ngayon si Congressman Paduano at si Speaker Martin Romualdez. Itong mga nakarang araw, grabe ang batikos ng taong bayan kay Congressman Paduano dahil sa pag-contempt niya, pagpakulong kay General Wilkins Villanueva. Mismo ang PMA class of 1988, I think 62 mostly generals perma ng manifesto expressing their support to General Wilkins Villanueva at kinokondena nila yung pagpakulong sa kanilang classmate. At ito, sinabayan ng publiko. Naglalabasan na ang mga record, mga nagawa ng Alex Bongcayo Brigade na pinanguluhan ni Congressman Paduano nung nasa kabila pa siya. So, sa dami ng batikos na natatanggap nitong Congressman Paduano, nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Dumipensa na siya to the rescue. Ito, yung statement niya, basahin ko ha. Ipinost ng Starlight. Sabi ng speaker, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Parang nagiging Truth Commission na ngayon ang Quad Nagiging Truth Commission na ngayon yung mga efforts natin dito sa Congress. Because this is the place, itong venue natin, yung forum where we can come out and ferret out the truth. Wow! Yun po. So, trabaho lang daw yun ni Congressman Paduano. So, bakit nagsalita si Speaker Romualdez? Siguro, I don't know kung makakatulong ba ito kay Paduano? Maibsan ba ang galit ng taong bayan kay Paduano and Quadcom as a whole? Ang unang sentro ng lately ang nagreklamo si Congressman Ace Barbers, ang chairman ng Quadcom. 'Di ba? Humihingi na siya ng tulong sa NBI para imbestigahan, then later on kasuhan ang mga vloggers na bumabatikos sa Quadcom. So as a whole, nababatikos sila. And then, ito ngayon, lately, singled out si Congressman Paduano, binabatikos ng iba't ibang sektor ng society dahil nga sa pagpakulong kay So, Truth Commission daw yung Quadcom. Ano yung Truth Commission? Yun po yung Agraba Truth Commission or Agraba Fact-Finding Commission na binuo ni late President Marcos Sr. after the death of former Senator Benigno Aquino. Yan. Ang tagal na investigasyon yan. So, anong nalaman nilang katotohanan? Wala rin. Hindi pa rin natukoy sinong mastermind sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. So, ito daw, ang Quadcom daw is Truth Commission to ferret out the truth. Kaya, kung totoong Truth Commission ito, bakit ang taong bayan, marami ang galit sa Quadcom? Tignan nyo ngayon yung mga na-involved sa Quadcom, alanganin na sila, dihado na sila sa example, si Congressman Benny Abante.
lamang na lamang yung kanyang kalaban sa 6th District of Manila. Si Councilor Joel Oy. I think 15% o 15 points ang lamang. Joel Oy. Sino pa? Joel Chua. Ganon din. Delikado din siya sa ano. So, makikita nyo yung resback ng taong bayan dito sa Quadcom as a whole. Kung totoo na ginagampanan lang nila yung trabaho niya Truth Commission. But ano naman ang perception ng taong bayan sa Quadcom? Ang perception is politically motivated. Kaya marami ang bumabati ko sa Quadcom dahil nagkaroon na ng Court of Public Opinion. Talaga ang target nila mga Duterte, specifically si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, balik tayo kay Congressman Paduano. Nakakulong pa hanggang ngayon si General Wilkins Villanueva. Kawawa, no? Doon na siya nag-Christmas. Doon na rin siya siguro mag-New Year. Anong kasalanan niya? Yun lang, hindi nagustuhan ni Congressman Paduano yung sagot niya. Sabi niya, lying. Refusal to answer. Sumasagot man. In fairness, sumasagot si General Wilkins Villanueva. Hindi lang nagustuhan ni Congressman Paduano yung sagot niya. Are you lying or not? No, sir. Kaya lang. Are you lying? I'm giving you the last chance. Are you lying? No, Your Honor. O yun, cited in contempt. So, sabi nga ng isang police major general, pwede daw magkaroon ng trabaho si Congressman Paduano sa NBI as forensic expert. Kasi mayroon siyang special skill to determine who is lying and not lying. Hindi mo na kailangan dumaan sa lie detector test. Si Congressman Paduano, just mere instinct, ma-determine niya na yung kasi yun ang kanyang skill daw eh. So, ganon katindi itong Quadcom ngayon, yung hindi nila makursunadahan ang sagot. Yun na, kulong na. But anyway, sabi nga ni Senator Bato, may hangganan ang lahat. There's always a time of reckoning. So, to General Wilkins Villanueva, konting tiis lang. Isama na rin natin si Colonel Grijaldo. Ganon din na may napanood akong parang video message niya. Nasa loob siya ng kulungan eh. Nagsasalita na sarap sanang makapiling ang pamilya. Sabi niya, kailang nandito ako ngayon sa kulungan. May nag-post na ito na daw si General Villanueva and Colonel Grijaldo, sila new heroes sa mga men in uniform. Kasi sila yung tumindig para sa prinsipyo. Alam nyo, kung hindi nagsalita si Colonel Grijaldo sa Senate hearing, hindi niya binulgar yung nangyari sa kanya na kinonvince siya na aminin na may reward system. Kaya ay sana ang buhay niya ngayon.